Kahit itinuturing itong runaway, hindi ibig sabihin na iba ang pagtrato natin dito sa ibang kaso ng nawawala. Noon una, mukhang tumakas lang si Robert B. Pero ang pagkawala niya ay mabilis na naging mas malala pa. Isang pagpatay na inabot ng halos 10 taon bago nalutas. Ako si Angela Levy at ito ang Crime Fix. Naisip mo na ba kung ano ang pwedeng malaman ng iba tungkol sa'yo online? Nakakatakot talaga pag iniisip mo. Mga bagay tulad ng pangalan mo, numero ng telepono, pati na rin ang address mo ay basta-basta lang nakalagay sa web para ibenta ng mga data broker. Ang sponsor natin, Incogni, ay tumutulong para matanggal mo yan. Tinutukoy nila kung alin mga data broker ang may info mo at pinapatanggal ito. Pagka-sign up ko, mahigit 50 broker agad ang nahanap na may info ko at ilang araw lang nagsimulang mawala. Minuto lang ang setup. Gumagawa ka ng account at binibigyan ng pahintulot ang Cogme na kumilos para sa iyo at sila na ang bahala sa iba. Sa bagong unlimited plans na may custom removals, pwede kang magbigay ng mga link na may datos mo at tatanggalin ito ng privacy experts para sa iyo. Kung mahalaga sa iyo ang online na seguridad, bawiin ang datos gamit ang Incogni. Gamitin ang code na CrimeFix para sa 60% diskwento sa annual plan. Noong Nobyembre 2016, nawala si Robert B. 13 lang siya at tila naglaho na parang bula. Nagsimulang maghanap ang mga pulis sa Pekin, Illinois para sa kanya. Ang Pekin ay lungsod na may 31,000 katao sa timog ng Peoria. Nung una, akala ng pulis basta umalis si Robert, pero may mali. Sapat nakakaiba yon para magdaos sila ng press conference. Noong Nobyembre 17, isang opisyal para sa mga lumiliban sa paaralan mula sa tingin ko, District 100 at 8 ang pumunta sa bahay ni Robert B. kasamang isang pulis ng Pekin kung saan binigyan ng truancy ticket ang ina dahil hindi pumapasok sa paaralan ng bata. Nang makausap ng opisyal si Robert at pinayuhan siyang kailangan niyang pumasok sa paaralan, bigla siyang tumakbo palabas ng bahay noong oras na iyon. Noong Nobyembre 18, absent si Robert sa paaralan. Nakialam ulit ang opisyal sa pagliban sa klase at humingi ng tulong sa Pekin Police para pumunta sa bahay at bigyan muli ng truancy ticket ang ina. Noong panahong iyon, inireport ng ina si Robert bilang naglayas. Muli noong Nobyembre 18, ipinost namin ang larawan ni Robert na ibinigay ng ina sa Facebook, Instagram, Twitter at ginamit din namin ang aming Nixel alert system para ipaalam sa publiko. Dahil sa malamig na panahon at ilang medikal na kondisyon, agad siyang idineklarang nawawala at nanghanganib na menor de edad. Karaniwan, ang pulis ay naglalabas ng Amber Alert sa nawawalang bata, pero hindi nangyari ito sa kasong ito, kaya ipinaliwanag ng hepe ng pulisya kung bakit. Agad inatasan ang kaso sa aming division ng mga detective ng pulisya at araw-araw na nakikipag-ugnayan sa ina. Nakatanggap kami ng 30 tips at sinundan lahat. Ngunit wala pa ding lead na nagpapatunay na nakita si Robert B. mula Nobyembre 18. Nagkaroon kami ng kooperasyon at tulong mula sa ibang mga ahensya habang patuloy kaming tumatanggap ng impormasyon mula sa mga kalapit na komunidad. Gusto naming maging malinaw sa ilang mga issue tungkol sa kasong ito. Hindi namin maaring i-activate ang Amber Alert dahil hindi ito pumapasa sa mga pamantayan na nagsasad mismo na dapat makumpirma ng mga otoridad na ang bata ay dinukot. Wala kaming impormasyon na si Robert B. ay dinukot. Gayunpaman, nakikipag-ugnayan kami sa Illinois State Police at kasalukuyan naming pinoproseso ang paglalagay ng impormasyon para sa isang missing o endangered person advisory. Ang advisory na ito ay magpapadala ng impormasyon sa iba't ibang news outlet. Gayunpaman, nasa mga news outlet kung ipapalabas nila o hindi ang impormasyong iyon. Nais naming ipaalam sa lahat na siniseryoso namin ang sitwasyong ito at lubos kaming nag-aalala kay Robert B., 13 taong gulang. Itinilaga namin ang buong unit ng investigasyon namin sa kasong ito.
Narinig nyo ang sinabi ng hepe ng pulisya na hindi pumasa sa pamantayan ang pagkawala ni Robert para sa Amber Alert. Kaya ang nagawa na lang nila ay makiusap sa media, talagang nakiusap, na ipalabas ang impormasyon na nawawala siya. Ang kakaiba sa kasong ito ay na talagang pumunta ang mga pulis sa bahay at nakita si Robert. Pumunta sila ron para ihatid siya sa paaralan at tumakbo siya palayo, ngunit hindi na bumalik sa bahay. Gustong kausapin ng mga pulis si Keith Brackett, kaibigan ng nanay ni Robert. Ayon sa affidavit, kahit magkaiba edad nila, dumadalaw si Robert kay Brackett para mag-bonding kapag lumiliban sa klase at minsan doon natutulog. Isinulat ng state attorney sa isang affidavit na noong Nobyembre 28, 2016, kinausap ni Detective Keen si Brackett sa telepono. Ayon kay Brackett, huling ang nakita si Robert noong Nobyembre 15 o 16. Tumawag si Lisa noong Nobyembre 18 at hiniling na tingnan niya ang sarili niyang bahay kung nandoon si Robert. Ayon kay Brackett, binuksan niya ang pinto at tinawag si Robert pero walang sumagot. Ayon kay Brackett, umalis siya ng bayan kasama si Tracy at ngayon lang sila nagbalik. Makalipas ang ilang linggo, binalikan ng mga detektive si Keith Brackett para tanungin tungkol sa pagkawala ni Robert. Isinulat ng detective sa isang affidavit noong Disyembre 16, 2016, in-interview ni na Detective Keen at Detective Sergeant Rainey si Brackett. Sinabi ni Brackett na noong Nobyembre 16, 2016, maraming tao, kabilang sina Lisa B. at Tracy, ang nasa kanyang bahay at nagpa-party. Noong Nobyembre 18, 2016, bandang alas 8 ng umaga, nag-text si Lisa, tinanong kung pwedeng tingnan kung nasa bahay niya si Robert. Ayon kay Brackett, dumating siya sa bahay ni Lisa bandang 11:15 ng umaga bukas ang pinto, ngunit wala siyang narinig na sagot nang sumigaw siya. Sinabi nito na pumunta siya sa Eureka para sunduin si Tracy at magmaneho sa Southern Illinois para mag-apply ng trabaho. Sinabi ni Brackett na mag-isa siyang nagmaneho papuntang Southern Illinois. Pinayagan ni Brackett na i-download ang laman ng cellphone niya. Sa sumunod na pagsusuri ng mga tala ng cellphone ni Brackett, ipinakita na ang cellphone ni Brackett ay nasa pikin pa rin noong 12:48 ng tanghali noong Nobyembre 18, 2016. Kaya parang sinasabi ng mga detective na nagbigay siya ng maling impormasyon doon. Lumipas pa ang mas maraming oras na walang balita kay Robert B. Ngayong linggo, ang Crime Stopper ng Greater Peoria area na nagsisilbi sa Peoria, Tazewell at Woodford counties ay dadalhin ka sa Pekin upang tutukan ng isang kaso ng nawawalang tao. Noong Nobyembre 18, iniulat ng kanyang ina na lumayas si 13 taong gulang na si Robert P. Maraming oras nang nagtrabaho ang mga investigador para mahanap si Robert, pero hindi pa rin nila siya matagpuan. Ang mga otoridad ng Estado at Federal ay tumutulong sa investigasyon kasama ang Pekin Police Department sa pagsunod sa mga lead sa maraming lugar sa buong gitnang Illinois. Naghanap, nagtanong at nagsuri na ang mga investigador pero hindi pa rin natagpuan si Robert. Si Robert, 4 na talampakan at 6 na pulgada ang taas at 110 pounds huling nakita suot ang pulang at abong kamiseta, asul na maong at pulang Nike na sapatos. Ako si Detective Mike Eaton. Magbibigay ang Crime Stoppers ng gantimpala ng hanggang dolyar ngayong linggo para sa impormasyong makakatulong sa mga investigador na matagpuan si Robert. Noong Hulyo 2017, may nakakatakot at karumal-dumal na natuklasan. Isinulat ng abogado ng Estado noong Hulyo 24, 2017, natagpuan ang mga kalansay sa isang liblib na lugar sa likod ng tirahan na matatagpuan sa Route 29. Ang mga investigador ng Pekin PD, Tazewell County Sheriff's Department at ISP ay rumisponde sa insidente. Bukod sa mga kalansay, 2 uri ng lubid na magkaibang kulay at isang bungkos ng duct tape at itim na electrical tape na may nakadikit na tila buhok ng tao ay natagpuan din sa lugar ng insidente. Sa investigasyon, nalaman na ang lupang kinatagpuan ng mga labi ay pag-aari ng isang babaeng si Mary. In-interview si Mary at sinabi niyang siya ang may-ari ng lupa pero inaalagaan nito ng pamangkin niyang si Keith Brackett. Ayon kay Mary, si Keith ang nag-aalaga ng lupa mula 2016 at kamakailan mga 2 linggo na ang nakalipas ay naggapa siya ng damo. Sinabi rin ni Mary na kasalukuyang nakatira si Keith sa isang bahay na pagmamayari niya na matatagpuan sa Cooper Street sa Pekin.
Pumunta ang mga detektib ng Tazewell County sa nasabing bahay at habang papalapit sila, napansin nila ang ilang lubid sa labas ng bahay na tila kahawig ng materyal at kulay ng lubid na natagpuan sa lugar kung saan nakita ang mga kalansay. Naglabas ng search warrant sa bahay. Sa garahe ng bahay ni Brackett, natuklasan ng mga detektib ang mga lubid na kapareho ng sa pinangyarihan, pati duct tape, itim na electrical tape at panaling karaniwang gamit sa sexual na gawain. Ayon sa state attorney, natukoy sa autopsy na kay Robert B. ang mga labi at malamang na namatay siya sa asphyxiation at itinuring na homicide ang kanyang pagkamatay. Kinabukasan, bumalik ang mga detective kay Keith Brackett at pumayag itong makipag-usap sa kanila. Isinulat ng state attorney na noong Hulyo 25, 2017 bandang 5:15 ng hapon, in-interview ni Detective Hazelwood ng Pikin si Brackett. Sa interview, tinanong ni Detective Hazelwood si Brackett kung ano ang pinakamainam na paraan para mailagay ang bangkay sa lugar kung saan natagpuan ang mga kalansay sa araw. Gumuhit si Brackett ng detalyadong mapa at sinabi niyang kayang buhatin ang isang taong kasing laki ni Robert mula sa riles pataas. Sinabi niya na kung siya naglagay ng bangkay, ipaparadalan niya ang sasakyan sa tabi ng garahe na malapit sa natagpuan ng mga labi at walang makakapansin dahil madalas nandoon ang kanyang sasakyan. Ayon kay Brackett, 2 hanggang 3 taon na siyang hindi nakapunta sa masukal na lugar na natagpuan ang mga labi. Sinabi ni Brackett na siya ay bisexual at mahilig sa BDSM. Ibig sabihin ay bondage, dominasyon, sexual na mutilasyon at pumupunta siya sa mga BDSM clubs sa Chicago at Champaign upang makipagtalik. Karaniwan, ang ibig sabihin ng BDSM ay bondage, dominasyon, sadismo at masochismo. Mahalaga ngayon ang elektronikong ebidensya at ayon sa state attorney, magiging bahagi ito ng kaso. Noong Disyembre 12, 2019, naglabas ng search warrant para sa Google account ni Brackett at isinagawa ang forensic examination sa kanyang mga datos. Lumabas sa pagsusuri na ilang ulit nang napunta si Brackett sa lugar ng mga labi. Sa pagitan ng Nobyembre 18, 2016 at Hulyo 24, 2017, kabilang na noong Abril 17, 2017, kung saan ang kanyang cellphone ay natuntunan sa humigit kumulang 30 talampakan mula sa kinaroroonan ng mga labi. Isang Google Voice search gamit ang boses ni Brackett ang narecover na ginawa noong Hulyo 24, 2017, ilang oras lamang matapos matagpuan ng mga labi. Bago dumating ang mga investigador sa tirahan ni Brackett o makausap siya, tinanong na ng kanyang voice search gaano katagal nananatili ang DNA sa mga lubid. Tanging ang mga autoridad lang ang nakakaalam na may mga lubid sa lugar kung saan nakita ang mga kalansay noong ginawa ang voice search. Nagsagawa rin si Brackett ng voice search nung madaling araw ng Hulyo 25, 2017 na nagtatanong, ano ang gagawin mo kung ikaw ay pinaghihinalaan sa isang pagpatay? Nakulong si Keith Brackett noong 2018 dahil sa burglary at iba pang krimen, ngunit napalaya siya sa parole noong Disyembre 2025. 2 araw matapos mapalaya si Brackett, nagpost siya ng larawang ito sa Facebook. Noong Pebrero 1 ng taong ito, nagpost si Keith sa Facebook. Excited akong simula ng bagong malikhaing paglalakbay na ito sa professional mode. Tingnan ang profile ko para malaman pa ang tungkol sa akin at i-follow ako para manatiling konektado. #professional mode. Pagkatapos, noong ika-13 ng Marso, nagpost si Brackett sa Facebook. Isa akong transgender na babae na humihingi ng tulong para magkaroon ako ng mas maraming damit, personal na gamit para sa kalinisan at mga kagamitan para sa paglilinis. Bilang isang babae, hindi ako biro. Isa akong tao na namumuhay sa kalsada at sa Dream Center sa Peoria, Illinois. Humihingi ako ng suporta para makaalis dito at maging ako. Kahit homophobic ka, magiging magkaibigan pa rin tayo. Kahit homophobic ka, pakinggan mo sana ang paliwanag ko tungkol sa buhay. Tao rin ako at pareho tayo ng paniniwala. Magkakulay tayo ng balat, kaya hindi mahalaga ang kulay. Pero sa huli, lahat tayo ay ipinanganak mula sa sinapupunan ng ating ina. Pare-pareho lang tayo. Hindi yon mahalaga. Hindi mahalaga ang kulay. Hindi mahalaga ang lahi. Sexualidad. Pare-pareho lang tayo. Pakiusap, isponsor nyo ako at padalhan ng pera para makabili ako ng mga kailangan ko para maging ako.
Nag-post si Keith sa Facebook ng flyer na may anunsyong gusto na niyang tawaging Amy Jo. Sinabi niya, habang nasa kulungan, sumailalim ako sa operasyong nagbago ng buhay ko at naging babaeng matagal ko nang gustong maging. Bilang taong walang tirahan ngayon, hindi ko matatapos ang transisyon ko. Kaya ako humihingi ng donasyon para makabili ng pambabaeng damit, makeup, pabango, hair clips at iba pang makakatulong para maging ako. Wala pang isang buwan matapos mag-post si Amy Jo Brackett ng flyer at mahigit 9 na taon mula nang mawala si Robert B., inanunsyo ng pulisya na kinasuhan ng pagpatay kay Robert si Keith Brackett na ngayon ay Amy Jo. Ngayong umaga, mga investigador ng Pekin Police Department, inaresto ang 48 taong gulong na si Keith A. Brackett, na dating taga Pekin, para sa pagpatay kay Robert B. noong 2016. Inaresto si Brackett sa first-degree murder at pagtatago ng pagpatay at dinala sa Tasman County Jail. Ilang ahensya tulad ng FBI ang tumrabaho sa kasong ito. Ang mga search and rescue team ng Tasman County at Peoria County ay nagsuri ng daan-daan o libo-libong ektarya sa aming hiling. Illinois State Police Air Operations, Illinois State Police, mga technician ng crime scene, mga surveillance team ng FBI, at ang Behavioral Analysis Unit ng FBI sa Quantico. At isang espesyal na pasasalamat sa mga siyentipiko sa Illinois State Police Crime Lab at sa FBI Lab sa Quantico. Sama-sama silang gumugol na maraming oras sa pagtulong sa amin sa investigasyong ito. Marami na kaming hiningi at palagi nila itong tinutugunan. Kaya para talakayin ang nakakakilabot na kasong ito, gusto kong ipakilala si Wills Villar. Retiradong detective siya ng pulisya ng Chicago na humawak ng mga kaso ng pagpatay. Malayo ito mula sa iyo dyan sa Pekin, Illinois. Gayunpaman, ang kaso ng pagpatay ay kaso pa rin ng pagpatay. Ang nakaka-interest para sa akin ay parang matagal na nilang hawak ang marami sa ebidensiyang ito mula pa noong 2011. Si Keith Brackett, na ngayon ay kilala na bilang Amy, ay napalaya noong Disyembre ng 2025 mula sa isang kasong burglary kung saan siya ay naparol at pinalaya mula sa kulungan. Bakit na yun lang? Bakit nila ito sinasampa ngayon, Abril ng 2026? Tama ka, sinabi mo na nakakulong siya ng 7 taon. Sa tingin ko, simula pa ng kaso, alam na nilang siya ang ginahanap at responsable dito. Malaking bagay yon sa kaso nung matagpuan ang labi ng bata sa likod ng bahay ng tiyahin. Marami silang isinagawang search warrant at marami silang ginawang investigasyon, pero nakakulong siya noon. Nakulong siya ng 7 taon dahil dito, nagkaroon sila ng panahon para maging maingat, walang mamiss at makabuo ng matibay na kasong ihaharap sa mga piskal. Pagka-parole niya, arestuhin na siya. Nakalabas na siya mga 3 buwan na. Kaya nga, mahigit 3 buwan na siyang nakalabas. Sa tingin mo ba, inantay lang nila at pinanood ang gagawin niya? Ano sa palagay mo ang nangyayari? Sa tingin ko, inipon lang nila ang ebidensya. Kagaya na sabi mo, 7 taon ang lumipas, halos 10 taon mula nang mapatay ang bata. Sa tingin ko, binuo ng mga pulis ang kaso nila. Search warrant, background check, at pinagdugtong nila ang mga piraso ng palaisipan. Pagkalali niya, nasa halfway house pa siya ng 3 buwan. Nag-aasikaso ba siyang lumipat ng estado na bawal kung nasa parole siya, maliban kung may paintulot? Sa tingin ko, binubuo lang nila ang kaso. Baka may konti pa silang hinihintay na karagdagang ebidensya gaya ng forensic evidence. Pero sa tingin ko, tamang panahon na para magsampa sila ng kaso. Interesante ito. Mukhang may ebidensya na silang binanggit sa probable cause affidavit. Matagal na nilang hawak ang karamihan sa mga bagay na ito, simula pa noong 2017 o 2019. At ang meron sila ngayon ay tila matibay na circumstantial evidence. Ibig kong sabihin, natagpuan ang mga labi ni Roberts sa isang property na inaalagaan ayon sa mga pulis ni Keith Brackett. Mayroon ka mga labi na, alam mo, nakatali gamit ang mga bagay, lubid, tape na katulad ng natagpuan sa property ni Brackett kung saan siya nakatira noon. Pag-usapan muna natin ang 2 bagay na yan ngayon, tapos saka natin talakayan ang iba pang mga bagay. Sige, pag-usapan natin ang lubid. Kapag sinabing katulad na lubid, o ito ba talaga ang mismong parehong lubid? Kasi may pagkakaiba rin.
Karaniwang lubid, ang ibig kong sabihin, ang argumento na pwedeng gawin ng depensa tungkol sa karaniwang lubid ay kung gaano karaming tao ang may access o nakakakuha ng ganitong klase ng lubid. Kaya bahagi lang yan, parte lang yan ng puzzle. Pero kung meron kang dulo ng lubid mula sa mga labi at mula sa nakuha mo sa search warrant, kung meron kang mga dulo ng lubid na malinaw na pinutol at masasabi mong pinutol gamit ang parehong gamit, na yon nagiging direktang ebidensya na yan at hindi na lang ebidensyang sirkumstansyal. Parang marka ng gamit, may particular na pattern na iniiwan ng gamit sa pagnanakaw sa pinto. Kapag nakita mo ang gamit na yon at itinapat mo ito sa hamba ng pinto, masasabi mong ito ang gumawa ng marka, parang fingerprint. Malaking bagay ang lubid na yon, lalo na kung naiugnay pa. Dahil sa mga marka ng gamit, nagiging direktang ebidensya ito at hindi na ebidensyang sirkumstansyal. At pagdating sa lapit ng lugar kung saan natagpuan ang katawan, ibig kong sabihin, yon na ang pinakamalakas na ebidensyang sirkumstansyal na maaari mong makuha. Alam mo, hihimayin ng abogadong tagapagtanggol ang usapin sa lubid at tape. Gagawin nila yon. Pero nagkaroon na ng sapat na oras sa mga pulis para kunin ang mga nakuha mula sa mga labi ni Robert at ikumpara ito sa laboratorio sa mga natagpuan sa bahay ni Keith Brackett. Nagkaroon na sila ng maraming oras para gawin yon. At posible rin, sino ba ang nakakaalam? May mga resibo kaya sa bahay para sa mga bagay na ito? Posible rin yon. Tama ka, alam mo nawala ang bata noong 2016. Pupunta ba ang lalaki sa tindahan? May resibo ba sa Home Depot? May charge ba sa credit card? Alam ko na gumawa sila ng maraming search warrant sa mga telepono niya at nagawa nilang matukoy ang mga lokasyon niya nung panahon ng pagkawala. Oo, marami talagang oras. 7 taon siya sa kulungan, 10 taon mula nang mangyari ang krimen, 9 taon mula nang matagpuan ang mga labi. May sapat kang oras para tapusin ang trabaho at masigurong handa ka sa pagsasampa ng kaso laban sa taong ito. Para sa akin, ito ang isa sa pinakamabigat na ebidensya rito. Bukod pa sa katotohanan na itong bata ay gumugugol ng oras sa bahay niya, si Robert ay nasa bahay ni Keith at pag-uusapan pa natin yan maya-maya. Pero may ginawang forensic na pagsusuri sa Google account na pagmamayari ni Keith Brackett. Nasa affidavit na isinulat ng detective sa kasong ito o sa halip ng abogado ng estado ang lahat ng ito. Pero ang mga detective ang nagtipon ng impormasyon. Ipakita natin ito sa screen. Noong Disyembre 12, 2019, inilabas ang search warrant para sa Google account ni Brackett. Nagsagawa sila ng forensic na pagsusuri sa datos. At sinabi nila na natuklasan nilang ilang beses siyang nasa lugar kung saan natagpuan ang mga labi. Sa pagitan ng Nobyembre 18, 2016 nang nawala si Robert at Hulyo 24, 2017, kabilang na noong Abril 17, 2017. Sinasabi dito na ang kanyang cellphone ay naitala na nasa loob ng humigit kumulang 30 talampakan mula sa kung saan natagpuan ang mga labi. Kaya sa usapan natin, hindi ko akalaing cellphone triangulation data ang tinutukoy nila. Baka Google data ang ibig sabihin. Kaya mas eksakto yon. O ibig ko sabihin, nung ginagawa ko pa ito, bago pang Google data. Tulad na sabi mo, triangulation gamit ang cell tower ang gamit namin nun. At pagkatapos, kapag nakuha mo na ang datos mula sa mga cell tower, kung hinahanap mo talaga ang isang tao, meron kang tinatawag na triggerfish na gamit kung saan pwede kang mag-ping habang papalapit ka. Pwede kang mag-ping at pwede kang maging ganoon ka-eksakto. Mas eksakto ang Google data kaysa triangulation. Yan na siguro ang pinakamalakas mong ebidensya. At meron pang isa pang layer dito. Meron pang isa pang layer sa Google data. At yon ay itong voice search na sinasabi nilang ginawa ni Keith Brackett. Sinabi nila na may na-recover na voice search mula sa data ni Keith Brackett at ito ay noong Hulyo 24, 2017 sa parehong araw na natagpuan ng mga labi ni Robert. Sinabi niya na ito'y bago dumating ang mga detective sa bahay ni Keith Brackett. At siya ay naghanap. Gaano katagal tumatagal ang DNA sa lubid? Tanging ang otoridad lang ang nakakaalam na may lubid na natagpuan sa lugar ng mga kalansay matapos ang voice search. Kinabukasan, naghanap siya. Ano ang gagawin mo kung ikaw ay pinaghihinalaan sa isang pagpatay? Ibig kong sabihin, lahat ng ito ay talagang mabibigat na ebidensya. Yung tungkol sa lubid ay sobrang kahina-hinala dahil kung walang ibang nakakaalam nito sa publiko, iyon ay impormasyong itinago ng mga autoridad dahil tanging ang pumatay lang ang makakaalam nun. Tama ka, dapat talagang mag-ingat sa mga inilalabas mo.
Kapag nasa loob ka ng silid ng interview, kapag kinakausap mo ang isang suspect, ayaw mong magbigay ng kahit anong impormasyon sa kanila. Mas mainam na sila mismo ang magbigay ng impormasyon, lalo na kung tungkol sa lubid at sila lang ang nakakaalam nito. Kung sila ang magsabi, mas lalakas ang kaso mo. Noon una, nagkalat ang mga puzzle sa mesa. Pero ngayon, pinagsasama mo na para mabuo ang larawan, gaya ng ginawa nila sa kasong ito. Nagtataka siya kung ano ang gagawin mo. Ito ang sinasabi nilang hinanap niya. Ano ang gagawin mo kung ikaw ay pinaghihinalaan sa pagpatay? Sigurado akong may nakita siyang sagot sa Google tungkol doon. At malamang sinabi ng Google na huwag kang magsalita sa pulis. Tama, kumuha ka ng abogado. Mga ganoong bagay. Oo, tama. Lahat ito ay bahagi ng kaso at marami silang oras para gawin. Maganda rin ang pagkakagawa nila. Una, wala akong pakialam sa mga pangyayari. Hindi dapat magkaibigan ng isang 13 taong gulang at isang 40 taong gulang. May problema na agad dun sa simula pa lang. At talagang kinikilabutan ako doon at siguradong magiging babala yon para sa mga pulis. At natutuwa ako na binanggit mo yan. Ibig ko sabihin, may malalaking alalahanin dito. Dahil sa simula pa lang ng mga papeles na ito, pinag-uusapan na kung paano lumiliban sa klase si Robert. Ginagawa niya talaga yon, sabi ng nanay niya. Minsan, pumupunta siya sa bahay na kaibigan kong si Keith at minsan, doon natutulog. Hindi ito normal na mga bagay. At sa tingin ko, ang mga magulang na nanonood nito at kahit hindi ka pa magulang ngayon pero balang araw ay magiging magulang ka rin. Kailangan mong malaman na alam mo ang iyong anak na teenager or kahit sino mang anak mo na nakikihalubilo sa mas matatandang tao or kahit mga nasa 20 anyos pa lang, hindi yon normal. Pag-usapan natin yan, Will. Malaking babala yon. Mga magulang at lahat, may matutunan tayo rito. Hindi yon normal na ugali. Hindi yun normal na pag-uugali. At kailangan mo maintindihan bilang magulang ako, at mas matanda na ang mga anak ko ngayon. Pero kung ano ang inilalantad mo sa mga anak mo, o kung ano ang hinahayaan mong mapasok sa buhay mo, inilalantad mo rin ang mga anak mo doon. Dapat lang, alam mo, may mas malalim pa rito. Di ko alam background ng nanay o pamilya, pero dapat may nangyayari pa kung alam mong natutulog ang anak mo sa bahay ng isang lalaking nasa hustong gulang sa edad na 13 at lumiliban pa sa eskwela para pumunta roon. Dapat may iba pang nangyayari. Parang lumalabas na ang nanay ay nakikipag-party kay Keith Brackett. Hindi ko alam kung may malalang paggamit ng droga o may bagay na ganon. Mukhang posible nga yun. Pero nakikipag-date siya noon sa isang babae na si Tracy at sinasabing lahat sila ay nagpa-party. Ganun ito inilalarawan sa affidavit. Kung ano ang inilalantad mo sa sarili mo, yun din ang inilalantad mo sa mga anak mo. Tama. At ang mga bata, tulad ng isang 13 taong gulang, dapat ay nasa bahay kasama ang kanilang mga magulang, hindi nakikihalubilo sa mga matatanda na nagpa-party. Hindi, dapat nakikihalubilos iba pang mga 13 taong gulang. Tama. Isa talaga itong napakasaklap at nakakatakot na kaso. At alam mo, ang nagpapalungkot pa sa akin dito ay si Robert. Kasi sabi dito na nung pumunta ang mga pulis sa bahay para bigyan ng ticket si nanay dahil sa pagliban sa klase at dalhin siya sa paaralan, tumakas siya. Tumakas siya. At yun na, ang lungkot lang talaga. Tapos, nawala na siya at hindi na siya muling nakita ng kahit sino. At inaakala ko na iniisip ng mga pulis na pumunta siya sa bahay ni Keith Brackett at pagkatapos ay hindi na siya muling nakita. Parang ganun niya, alam mo yon, yun yung koneksyon na pwede mong gawin dito, yung tuldok na pwede mong iugnay sa kaso ito. Kaya, Will, binabasa lang namin kung ano meron sila dito na maaring magsilbing probable cause. Sa palagay mo ba may alam pa sila na di pa natin alam? Naniniwala ako. Sa tingin ko, malakas ang kaso ng piskal. Lahat ng mga bagay na napag-usapan natin, lahat ng forensic na pinag-usapan natin, mga posibleng marka sa libingan, lahat yan lalabas. Di mo kailangan yan para sa probable cause, pero sa pagpapatunay, lampas sa makatwirang pag-aalinlangan, dapat andyan lahat. Hindi rin natin alam kung may iba pa siyang sinabi, Keith Brackett. Ang alam lang natin ay ang nilagay nila sa affidavit. Tama. Tama. Naku, napakasamang kaso ito. Kawawa ang bata, halos 10 taon na mula na mawala siya at dapat nandito pa siya. Nakakalungkot at nakakatakot talaga ang kasong ito. Wills Villar, salamat sa oras at kaalaman mo gaya ng dati. Siyempre, walang anuman.
Keith Brackett pa rin ang legal na pangalan niya ngayon. Hindi pa ito legal na napalitan, pero gaya ng narinig ninyo, si Keith ay nagtatransition bilang Amy at mas gusto na siyang tawaging Amy Jo, ayon sa sinabi niya sa korte. Si Keith Brackett, na yon kilala bilang Amy Jo, ay nasa Tazewell County Jail pa rin. Patuloy naming susubaybayan ang kaso at mabibigay ng update. Dito natatapos ang episode ng Crime Fix. Ako si Angela Levy, salamat sa pansama. Hanggang sa susunod.